sa inyo pong lahat, mga giliw naming tagapakinig at sa taga-subaybay sa programang ito ng Tinig ng Pag-asa na inhatid sa inyo ng Adventist World Radio sa pangunguna din ng Adventist Community Services. Ang programang ito ay inyo pong mapapakinggan sa impilang ito ng radyo natin dito po sa San Jose sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Isang pagbati po sa lahat mula rito sa bayan ng San Jose hanggang sa karatig bayan sa lalawigan ng Occidental Mindoro at sa lahat ng bahagi ng naaabot ng ating pong programa. Ganon din po sa nanonood sa Facebook live dito po sa radyo natin Facebook page. At binabati ko rin po muna ang atin pong mga kapatid dito po sa San Jose, sa mga tagapakinig po natin. At sa atin pong mga kapatid, ganon din po sa Magsaysay, dito po sa Rizal, sa Sablayan at naabot po ng atin pong radio station. At sa atin din pong mga kapatid dyan po sa Kabundukan, sa Taiktikan, sa Bambanay, ganoon din po sa mga kapatid natin po dyan dyan po sa Central, ay sa Central hanggang po papuntang San Isidro ay binabati ko po kayo. Ikaw po, Brother Jomi, meron ka po bang gustong batiin? At magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw na tagapakinig. Nais ko rin pong batiin ang mga kapatid dyan po sa Silad na Brother Dennis Roldan. Ganun po ang kanyang may bahay kay Ross, may mga kapitbahay sila Mian, Rebusora at ang kanya pong asawa at ganoon po. At ganoon din po ang mga taga Garza Island, ating pong mga kapatid dyan ay Tatay Islaw at marami pa pong iba. Kung nalimutan ko na lahat pong ating mga kapatid dyan. Ganun po ang aking mga kasamang elder dyan sa Magsaysay. Hindi na natin may isa-isa. Hindi na may isa-isa, si La Brother Tuto. Sa Kagure po, si Brother Vic Manalo. At hindi mo na isa-isa. Ayan po San Siray, ang mga kamag-anak. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayun, dyan pa pala sa isla, bandang isla. Papakilala po kami. Ako po si Brother Ernesto Camposano Jr. At ang akin pong kasama ay si... Ako po ang iyong maliit na lingkod kay Kristo. Yes. Brother Jomi Peria na mula po sa Magsaysay. Kami po ang inyo pong makakasama sa sandaling mga oras na ito ng atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos na kung saan ay magbibigay ng pag-asa sa mundong na kung saan ay marami tayong pinagdadaanan, marami tayong problema na kinakaharap sa panahong ito at kung paano nga ba ang Diyos ay naging mabuti sa bawat isa sa atin. At sundan nyo kami, samahan nyo kami sa aming pong maikling pag-aaral sa araw na ito. At bago po tayo magpatuloy, ay atin bumunang pakinggan ang isang makalangit na awitin na inhanda sa ating kontrol po. At pagkatapos po ako po'y mananalangin sa pagpapatuloy ng atin pong pag-aaral. Asahan mong ligaya ang iyong makakamtan. Panalangin, pagtitiwala
Tayo po ay manalangin. O Ama naming banal, Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, na pinagmumulan po ng mga pagpapala. Kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo sa panibagong buhay na inyo po muling ipinagkaloob sa amin. Kami inyong ginising upang ipaalala sa amin ang inyo pong mga biyaya at ipakita sa amin kung gaano kabuti ang aming pong Diyos. Sa buong gabi ng aming pong pagtulog, alam namin na iningatan nyo kami at ginising upang ipagpatuloy ang aming pong buhay at ipakita sa iba ang pag-asang nasa amin. Kayo, O Diyos, ang nagbigay sa amin ng dahilan upang kami po ay magpatuloy at ipakita kung gaano kabuti ang aming pong Diyos. Sa araw-araw na aming pong ginagawa ay alam namin na iningatan nyo kami at magkakasama kami kasama ang aming pong pamilya at mga kapatid. Patawarin kami sa lahat ng aming pong mga pagkukulang, sa aming pong mga kasalanan, Ama, at kami inyo pong tanggapin, linisin ang aming pong mga puso't isipan at tanggapin ang inyo pong mga salita. At sa aming pong pag-aaral, tulungan nyo kami at kayo po ang gumabay sa amin. Ang aming pong mga tagapakinig ay buksan din nila ang kanilang mga puso't isipan upang sa ganun ay matanggap nila ng may kaligayahan ang inyo pong mga salita at tanggapin ang aming pong Panginoon bilang kanila pong tagapagligtas. Ama, sa aming pong pag-aaral na ito ay nawa ang lahat ng makakarinig ay magkaroon ng pag-asa sa kanilang puso. Alam namin na meron kaming mga iba't ibang mga pinagdadaanan sa aming pong mga buhay. Ngunit kung kami ay patuloy nakakapit sa aming pong Panginoon ay magkakaroon po kami ng kaligayahan at pag-asa sa aming pong buhay. Ito aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayun po, sa ating pong patuloy, may nais lang po muna akong batiin ang atin pong akin pong mga kaopisina pala, Elder Jomi, dyan sa Porpis Sablayan, na ngayon siyempre holiday ay binabati ko rin. At ang akin pong mga kaibigan na sasama bukas sa amin pong pagdalaw doon sa bundok, sa kabundukan na mga kabataan sa papunta ng Abambana, yung akin pong nanay na naglalaba dyan sa bahay na nakikinig ngayon. Shout out sa akin pong nanay. Ayun, Brother Jomi. Tayo po ay magpo-proceed na sa atin pong pag-aaral. Kung meron pa po kayong gustong batiin, ay batiin nyo na po at tayo po magpo-proceed na sa atin pong pag-aaral. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, ay nais ko rin batiin ang aking pong dalawang anak dyan sa bahay. Ayan, nakalimutan. Si GM at saka si Jumel. At yun po ang aking may bahay dyan sa Magsaysay. At yun po ang aking pong pinakamagandang pamangkin dyan, Sister Laila Roldan. Yes. At ang aking mga kapitbahay pa dyan, sila Jerry Manunggol at sa kanyang tatay, Iwan Manunggol. So isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan. So tayo po proceed na sa atin pong pag-aaral. Ang akin pong may bahagi sa umagang ito ay may pamagat na give thanks in everything. So nais ko muna kayong batiin ng isang advance happy New Year. Ang akin pong talata ay matagpuan sa susing talata ay sa unang Tesalonika 5:18. Ganito po ang sinasabi: sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. So, meron po akong inilagay na tatlong puntos dito. Una po, look at the history. O tingnan natin ang ating pong nakaraan ngayong 2025. Sa kabila ng ating pong mga naranasan, mga pagsubok, mga problema, ay kung minsan ay naisip natin bakit ito nangyari sa ating buhay. O sa kabilang banda, mga kaibigan, mga tagapakinig, ang sabi po ni Apostol Pablo sa kabila nito ay patuloy pa rin po tayong magpasalamat sa ating pong Panginoon sa mga nakaranas ng mga hindi maganda. Kumbaga ay mag-move na ngayong 2026 sa mga umibig na nasaktan. Ayun, ay kailangan na pong mag-move on. Kasi ayon po sa pag-aaral na aking narinig, Brother Ern,
kapag yung tingin mo daw dito sa 2025 ay negative, sa paparating ay ganun pa rin. No? Negative pa rin. So sa kabila ng mga naranasan ngayong 2025 na matindi sa ating gobyerno. Pero mo, walang tigil ang girian. So, ngunit ang pag-ingat sa atin ng Panginoong ramdam natin, inaabot pa rin ang kanyang kamay para po sa atin na tayo patuloy na iniingatan. No? So, sa ikalawang punto po ay look, history here. So, sa kabila ng ating mga naranasan, mga ginigiliw na tagapakinig na mga kahirapan, ay nais po nating tingnan kung nasa na tayo ngayon, kung ano meron tayo ngayon. Minsan po ay tayo po ay mga ginigiliw na tagapakinig ay sobrang mareklamo. Ngunit kung ating pong isipin ay marami naman po tayong pasasalamatan, mga ginigiliw na tagapakinig. Minsan po dapat po nating ang lahat ng bagay ay ating pong pasalamatan. Tayo po ay kung anong binigay ng Panginoon. Alam mo, Brother Ern, meron akong anak kasabay, no, na hospital. Ay ang kanya pong tatay ay nakaranas ng operasyon. Talagang putol ang paa. Pinaipon yung kanyang buong pamilya. At ang pinapirma ba kung na kailangan putulin ang paa. Naputol ng paa. So sa madaling salita ay binigay sa kanyang mga anak, mahal sa buhay, imbis na umiyak, sila po ay nagtawanan, nagbiruan. Paano ba ito? Ay atin bang ibabaon ang paa lang? Yung katawan wala. Sa kabila ng ganung pangyayari, mga ginigiliw kong tagapakinig ay patuloy silang nagpapasalamat sa Panginoon. Sila po ay talagang imbis na umiyak, ay at least sa ganitong nangyari sa aming tatay ay patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon na siya po ay ating pang makakasama. Sabi ng kanyang mga pamilya. So meron po sa mga pangyayari, mga ginigiliw tagapakinig, na patuloy tayong magpasalamat, tayo po ay malakas pa. Meron po mga pagkakataon na minsan ay natulog, hindi nagigising, marami. So sa kabila ng kahirapan nating naranasan ay tayo patuloy na magpapasalamat sa ating Panginoon sa kanyang patuloy na pag-iingat. So sa ikatatlong puntos po ay look hereafter, no? Sa kabila ng mga pangyaring ito, no? Tingnan natin ang pagkatapos nito, mga kapatid, no? Kaya ang sabi po dito ng Panginoon, nais ko pong basahin sa Mateo sa may Bible po ay nais ko pong sabayan. Mateo 6. Mateo 6. Ganito po ang sinasabi. Kaya huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Sapat na para ngayon ang kabalisan sa araw na ito. Kaya mga kapatid, ay sa kabila ng ating naranasan ng mga paghihirap, minsan hindi mawala po sa atin ang pag-aalala. Minsan ay nalilimutan natin na tayo po ay lumapit sa Panginoon, ngunit ang pangako ng Panginoon ay wag daw po tayo mag-alala sa kabila ng ating pong mga naranasan. So ngayong 2025 ay atin na pong iwanan yan, maging positive po tayo ngayong 2026. Mga ginigiliw po namin tagapakinig. Ang sabi nga po doon sa sulat ni Ellen White, worry is blind and cannot discern the future. But Jesus says, the end from the beginning. Nakikita ng Panginoon, simula ang mangyayari, kahit na 5 taon pa ang dumating, ito po ay alam ng ating Panginoon. Kaya ating pong isurrender ang ating mga
buhay at patuloy po tayong magpasalamat, no, sa kabila ng ating pong naranasan sa sanlibutan ito, no, na kuminsan ay talagang napakasalimuot mga ginigiliw na tagapakinig. So, tayo po ay patuloy na magtiwala po sa ating Panginoon. Patuloy ba? So yun po, no. Atin lang pong balikan, mga ginigiliw natin tagapakinig, ang unang punto, no, sa atin pong sa binigay po ng atin pong tagapagsilita ngayong araw na ito. Ang unang punto ay kumbaga Look at the history. look at the history. Sa atin pong buhay, no, sa pagkasabi po ni Brother Jomi kanina, ay balikan natin ano nga ba po yung mga magagandang bagay at hindi magagandang bagay na karanasan natin na nagturo sa ating buhay paano tayo ngayon, kung paano tayo naging matibay ngayon. Kaya nga doon sabi sa James, doon sa Santiago na kayo'y magalak kung kayo'y dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok. Dahil yung mga pagsubok na yon ay magtuturo sa atin kung paano tayo mas lalakas ngayon. Kasi kapag pagdaanan natin yon, alam na natin susunod kung anong gagawin, di ba, Brother Jomi? Yung mga karanasan natin itong panahon na ito, nung buong taon na ito, alam ko namang naging mabuti ang Diyos sa atin. Nagkaroon tayo ng pera. Nagkaroon tayo ng magandang kalusugan, di ba, Brother Jomi? Hanggang ngayon, buhay pa tayo. Maraming mga tao na sa loob ng isang taon ay hindi naman natin, kumbaga, siyempre Diyos lang nakakaalam niyo na sa iba't ibang pangyayari sa ating buhay ay Diyos lang nakakaalam na yun. Bakit inalaw niya yun? Eh kasi sa pamamagitan ng pananampalataya, kung tayo'y nananampalataya sa Diyos, merong limitasyon yung ating pagkakaintindi sa lahat ng bagay. Minsan madalas nagko-question tayo, di ba? Pag mayroong problema, bakit palagi na lang tayo problema ng ganito? Pero pagkatapos ng mga problema na 'yon, ano yung mga naituro sa atin? At sa mga natapos na taon sa history sa taong itong 2025, sa akin personal ay naging mabuti talaga ang Diyos sa akin. Kaya ano yung kahalagan ng pagpapasalamat? Kasi pag nagpapasalamat ka sa araw-araw, kahit nga sabihin ka ng ibang tao na salamat, 'di ba? Ang sarap sa pakiramdam na merong taong ay nakatulong pala ako. At ang Diyos pala ay naging mabuti sa akin. Kapag kasi palagi kang nagpapasalamat, nakakakita ka palagi ng positibong bagay sa paligid mo. 'Di ba? Ang sarap masarap sa pero pag lagi kang negatibo sa araw-araw na lang, tingnan niyo mga kapatid at mga ginigiliw nating tagapakinig. Kapag negatibo ka sa araw-araw, lagi ka na nagrereklamo, kagaya na nabanggit kanina. Ano na lang naisip mo? Puro negative. Hindi ka na makakaisip ng paraan kung paano sosolusyonan ang problema. At sa tulong ng Diyos, dapat ipinapanalangin talaga yan. Hindi kasi natin, ang Diyos kumikilo sa isang misteryosong bagay. Hindi natin nakikita, pero gumagawa ang Diyos sa buhay natin. Ang sabi din nga dito, sa unang Tesalonica 2, kasi 5 yung binasa ng kapatid natin kanina, sabi dito, at dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat ng walang patid sa Diyos. Kapag nagpapasalamat ka ng walang patid, mga kapatid, hindi ka lang tagapakinig, hindi ka lang nakakapagbigay ng positibong bagay sa iyong sarili. Nagiging masaya ka kapag nagpapasalamat ka eh. Bagang meron nakakapagpasaya ka rin sa iba at nakakapagpuri ka rin sa Diyos. Kasi tinitingnan mo kung gaano naging mabuti ang Diyos na nang inyong tanggapin sa amin ng salita. Itong mga salita ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng pag-asa din. Maraming mga libro, maraming mga kumbaga development books, maraming mga libro na nababasa natin. Pero isa lang ang libro lang ang nakakapag-satisfy ng buhay natin. Yun ang banal na kasulatan. Brother Jomi. No? Kasi siyempre sabi sa ating buhay na ito ay kahit pa paano nakakapag-relieve, pero isa lang ang pinaka-ultimate na nakakapagpa-relieve ng buhay natin ay ang banal na kasulatan. Sabi pa dito, inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisipasampalataya. Kumbaga doon sa unang punto, know the history.
Diba? Sa history ng buhay natin, naging mabuti ang Diyos, Brother Jomi. Diba? Minsan parang isip natin, Brother Ernest, pinabayaan tayo ng Panginoon. Ah, Pero yun ang magpapatibay sa atin. Mismo ang ating Panginoong si Kristo nagsalita dyan sa Mateo 26:16 yata. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pinabayaan niya na pinantulot ng Panginoon na may pako doon sa krus para sa ating kaligtasan. No? Tumalikod yung atin. Amen. Ang minsan ng ating mga naranasang ito ay ito ang magpapatibay ng ating pananampalataya, no? Sa mga kahirapan ito, no? Basta tayo po ay diretso sa ating pong Panginoon. May pagkakataon kasi na ang hirap magpuri sa Diyos kapag puro problema na lang naranasan. 'Di ba? Minsan doon na lang tayo sa problema nakapokus. Pero kapag kumbaga lagi kong sinasabi sa sarili ko, kung babalikan ko yung mga panahon na naranasan ko, mabuti ang Diyos pa rin. Mabuti pa rin talaga ang Diyos sa atin. Kasi kumbaga kung isipin natin sa isang karanasan, maaring nawala na ako sa sarili na to ng mga panahon na ito. Pero sa tulong ng Diyos, nakayanan ko pa rin. Diba? Nakayanan ko pa rin, nandito pa rin ako. Ayun, ang sa unang punto. Pangalawang punto ay Look history here. so yung look at history here, yung sa pangalawang punto. Kumbaga yung papunta na, kumbaga yung history ngayon, kumbaga yun yung magiging driving, kumbaga magiging reason para magpatuloy ka next year. Ngayon 2025 patapos na. Ay ngayon, yung history na ito, yung mga natutunan mo, ay ipagpapatuloy ko yung buhay ko next year. Kumbaga, itong mga natutunan ko ngayong year ay magagamit ko sa pagpasok pa ulit ng taon. No, yun yung ano. At alam nyo ba, karagdagan lang mga ginigiliw nating tagapakinig. Itong sulat ni Pablo sa mga taga Thessalonica ay isang paghihikayat sa mga kapatid. Kasi si Pablo ay, nung siya ay nangangaral doon sa lugar ng Thessalonica, which is itong Thessalonica sa atin pong kasalukuyang panahon ay ang lugar ng Greece. Ito dito po yung sa Macedonia. Pumunta sila kasama si Pablo, kasama si Silas at si Timoteo. Nangaral sila doon. At may ilang mga siyempre mga nakinig at meron namang talagang hindi nakinig. Hindi tumanggap. Imbes na ito yung mga Hudyo na nandoon, na kung saan gumawa pa sila ng grupo para lang paalisin sila Pablo doon sa lugar na iyon. Naging maikli man yung journey ni Paul dahil pinaalis si Pablo doon sa lugar na iyon. Nagkaroon kasi ng grupo itong mga Hudyo na ito na pinaalis sila doon. Pero si Pablo hindi pa rin nakalimutan yung pananampalataya, kasi may ilang mga tumanggap na talagang tinanggap talaga nilang buong puso, na talagang alam sa buhay na kung saan ang hirap humanap ng pag-asa. Nakahanap sila ng pag-asa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Isa sa pinakamahalagang bagay, mga ginigiliw nating tagapakinig, kapag talagang nakaranas o nakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Isang pinakamahalagang bagay yan. Kasi ang hirap na, kagaya nabanggit ko kanina, ang hirap ng humanap ng pag-asa sa panahon ngayon. Ang hirap na, di ba? Sabi di ba nga ni ating Panginoon si Kristo doon kay ay ang salita ng Panginoon ay yan ay yung mga bagay na hindi mawawala sa iyo. Hindi talaga dapat Yun mawala. kay mawala. Hindi talaga dapat siya mawala. Na kung saan ito ay kasi nung panahon ding iyon ay meron ding mga nangangaral nung panahon na yun na iba yung aral na ipinangangaral sa kanila. Taliwas doon sa ipinangangaral sa kanila ni Pablo na nagbibigay ng kaguluhan sa mga isipan nila. Kaya sumulat si Pablo sa mga taga Thessalonica na ano man yung kanila, kasi may karanasan sila talaga doon na hindi talaga maganda kagaya ng panahon natin ngayon. Na hindi man katulad ng persecution na nangyayari sa kanila, pero may persecution pa rin na nangyayari sa atin din ngayon. May mga taong may mga sa karanasan ng bawat isa,
may mga taong nangda-down sa iyo, may mga tao sa pananampalataya mo o sa pasimula mong pananampalataya sa Panginoon, sa pagkilala mo sa Diyos, o kaya personal, may mga pinagdadaanan ka, may mga ganyan. Pero hinikayat ka sa magitan ng salita ng Diyos na magpatuloy ka at manampalataya ka sa Diyos. Magpasalamat ka O, ano man na kung ano man yung pinagdadaanan mo, nandiyan ang Diyos para ingatan at patuloy na magbigay ng rason, kumbaga ng rason sa iyo para magpatuloy ka. At sa pagkakataong ito, mga ginigiliw nating mga tagapakinig ay atin po munang puputulin. Tayo po muna yung makarinig ng isang makalangit na awitin. Sa Panginoong Hesus, ako'y nagtitiwala sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya at dumaramay, ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ako ay maligtas. Pag-ibig niya'y di nag-iba, di tulad ng iba, ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig at wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y nakapasan, alalahanin mo sana na minamahal ka niya, ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ako ay maligtas. Pag-ibig niya'y di nag-iba, di tulad ng iba, ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ako ay maligtas. Pag-ibig niya'y di nag-iba, di tulad ng iba, ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Marami pong salamat sa makalangit na awitin na kung saan ang Diyos ay tapat. Tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral ng atin pong ng pag-aaral natin po ngayon pong araw na ito. At yun nga no, nabanggit natin kanina, mga ginigiliw nating mga kapatid, na ang Diyos, kumbaga tayo bilang mananampalataya at doon sa mga taong nakikinig ngayon ay ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin. At nabanggit ko nga kanina, kung babalikan natin talaga yung mga karanasan natin, ay talagang ang Diyos ay naging mabuti. Kagaya ng mananampalataya noon sa Thessalonica, na kung saan marami din silang pinagdadaanan, na tayo bilang mga nagtitiwala sa Diyos, tayo bilang pong mga nilikha niya ay hindi talaga tayo exempted. Sabi nga ni Pablo doon si Satanas mismo yung nagiging balakid sa mga bagay na gusto niyang isagawa sa tulong ng Diyos. Nung panahon na nangangaral siya doon sa mga taga Thessalonica. Gusto niyang bumalik sa Thessalonica, pero si Satanas mismo yung nagiging balakid sa buhay natin, mga kapatid, ay sa spiritual na kalagayan, ang nagiging balakid sa atin ay ang
kaaway nating si Satanas. At sa ating pananampalataya at sa ating pamumuhay, hindi talaga natin may iwasan. Kahit ikaw mananampalataya at panibagong nananampalataya, ikaw na nakikinig salita ng Diyos, hindi ka talaga exempted sa mga pagsubok sa buhay. Pero isang bagay ang tiyak, kapag kasama mo ang Diyos, hindi ka pababayaan. Kagaya ng sinabi kay Josue doon sa Joshua chapter 1 verse 3, na kung saan ay sabi niya doon ay nung aalis na, matanda na kasi si Moses, mamamatay na si Moses, sabi niya doon is pinasa na yung baton kay Joshua, pero ang sabi doon ay hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ganon ang pangako ng Diyos sa atin. Hindi tayo iiwan ni pababayaan. Kung may mga bagay man, no, kung tao man yan, yung nang iwan sa'yo, ay kung ano man yung mga bagay na karanasan mo, ang Diyos hindi kayo iiwan. Tiyak yan. Tiyak na tiyak. Tiyak talaga yan. Sa Joshua chapter 24 verse 23 hanggang dun sa doon, sabi na wala ni isang pangako ng Diyos ang hindi natupad. Tiyak yan pag ang nangako ang Diyos. Brother Ernie, sabi po doon ay tayo ay hindi titigilan ni Satanas. Pakatandaan po natin mga giliw na tagapakinig, tayo naman po ay hindi iwan ng ating Panginoon. No? Talagang siya po ay nakaalalay sa atin. At ang Panginoon ay patuloy na ang sabi dito is dito po sa the Church of Thessalonica, located at it was prominent city at Macedonia, doon po sa Greece, had an ideal opportunity to share the gospel. Kasi yung lugar ng Thessalonica, parang San Jose siya, na may port, na kung saan lahat ng mga tao ay talagang nagtitrade. Minapuntahan talaga siya. Ito yung lugar kung saan pumupunta yung iba't ibang mga tao para mag-trade. At ito yung magandang opportunity doon. Kasi mas maraming tao ang mapapakinig ng magandang balita. At yung magandang balita ay magbibigay sa atin ng pag-asa at magbibigay sa atin ng kapayapaan. At doon tayo magpapasalamat din. At kapag kumbaga ang Diyos naman ay nagpatuloy na nagbibigay ng biyaya sa atin. At sa ating pamumuhay ay patuloy na nating nararanasan niya. May gusto ko po bang i-add na Brother Jimmy? So, atin na pong natalakay lahat. Ngunit nais ko pong atin pong makikita yung mga nakaraan ay natin pong naranasan sa ating mga buhay. Sabi dito, patuloy tayo magpasalamat. Ang pangako ng ating Panginoon, nais ko pong basahin sa inyo doon po sa 1:14, 1-3, no? Sa kabila ng ating pong napagdaanan ngayong 2025, mga ginigiliw po naming tagapakinig, ito po ang sinabi ng ating Panginoon, no? Huwag mabagabag ang inyong puso. Samampalataya kayo sa Diyos, samampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pupunta roon at may handa ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. Napakaganda po mga ginigiliw na mga tagapakinig ang pangako ng ating Panginoon. Sa kabila ng ating pong naranasan, patuloy tayong magpasalamat pagkat ito po ang pangako po ng ating Panginoon ay tayo po ay kanyang ipinaghahanda doon sa langit na bayan. So, ayan po. May gusto lang po akong idagdag dito, no, sa atin po sa huling sulat ni Pablo, ay unang sulat ni Pablo sa mga taga Thessalonica, na kung saan ito ay sinulat niya kasama si Timoteo at si Silas noong AD 51. Sabi dito, ito yung pagpapaalala ni Pablo, hindi lang hindi lang sinabi ni Pablo na tayo magpasalamat sa Diyos, pero ipinalalahanan ang mga kapatid doon sa lugar ng Thessalonica, na kung saan siyempre kumbaga related din ito sa panahon natin.
Sabi is, datapat tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman. Sapagkat kayo rin ang mga lubos na nangangakaalam na ang dating kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Kasi kagaya na nabanggit ko kanina, may mga nangangaral doon na dumating na ang Diyos, na naghukom na ang Diyos. Ipinaalala iyon ni Pablo sa kanila. Ang pagdating ng Diyos ay kagaya ng isang magnanakaw. May nakakaalam ba kung kailan papasok ang magnanakaw, Brother Joey? Wala. Siyempre hindi natin alam. Baka mag-text, oy, magnanakaw ako dyan ha. Hindi ganon. So sabi is, pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at sila'y hindi mga tatanan sa anumang paraan. So, dito pinalalahanan sila na kung saan ito yung sinabi ng Panginoon na unang inaral ko sa inyo na ang darating ang Panginoon ng hindi natin alam pero gaya ng isang magnanakaw. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan. Sila na pinangaral sa kanila ang salita ng Diyos na nagkaroon sa kanila ng liwanag. Kapag kasi ipinangaral sa iyo ito, magkakaroon ng liwanag ang buhay mo. Alam mo kung saan ka patutungo. Patutungo ka doon. Ito ay maging ilawan. Maging ilawan. Sa ating yung sa Kumba- awit. Ipinala ni Pablo na nasa ilaw sila. Sabi na, wala kayo sa kadiliman upang sa araw na iyon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw. Kumbaga, sila ay may liwanag, wala sila sa kadiliman, at malalaman nila yung mga bagay na darating kasi sila ay nasa liwanag. Kapag nagbabasa ng Biblia, magkakaroon ng liwanag. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at ng anak ng araw, tayo'y hindi ng gabi o ng kadiliman man. Huwag nga tayong mga tulog gaya ng iba, kundi tayong mga puyat, mga pigil. Itong sinasabi dito na huwag matulog ha. Hindi ito, kumbaga tayong bilang mananampalataya, manatili tayong gising pagdating sa mga bagay na nangyayari sa panahon ngayon. Huwag tayong matulog. Kumbaga yung sinasabi dito na maging gising tayo pagdating na may nakikita na tayong mga signs bulo ng pagdating ng Diyos. Kasi baka tayo'y napapabayaan natin yung ating sarili at ating pananampalataya. Sapagkat ang nangatutulog ay natutulog sa gabi at ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. Datapwat talibhas ay mga anak tayo ng araw, mangagpigil tayo at isuot ang baluti ng pananampalataya. Ito ay yung kinote niya sa Efeso chapter 6 na kung saan isuot natin yung sabi dito ay baluti ng pananampalataya at ang pag-ibig at ang maging turbante ng pag-asa ng kaligtasan. Sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtamo ng pagkaligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos pa rin talaga, ang Diyos pa rin ang gumagawa. Tayo bilang mananampalataya ay gumagawa. Pero, syempre, hindi naman tayo palagi, kumbaga, capable talaga. May pagkukulang na tayo. Pero ang Diyos, talagang sufficient yan. Ang Diyos ay talagang magpo-provide at magpo-provide pa. Kanya ngayon. Diba? Kapag may nakakausap ka din kasi tayong ibang tao, mas maganda rin, imbes na tayo mag-isa lang. Kaya nga ginawa ang tao na may kasama talaga. Hindi ka nag-iisa. Para may karamay. May karamay. Kailangan talaga natin yan. Na namatay dahil sa atin upang tayo sa gising o tulog man ay mga buhay tayong kasama niya. Yung gising o tulog man dito, yung buhay, yung pagkatulog dito ay may kinalaman dito din sa ating meron dalawang meaning ito eh. Yung pagkatulog, yung hindi pa masyadong lumalago sa pananampalataya at yung pagkatulog dito ay meron ding inintulad sa pagkamatay ng isang tao. Kasi sa base sa 1:11:14, yung in-example kay Lucas doon na sabi si Lucas ay natutulog na kaibigan ni Kristo. Na sa tulog man ay mga buhay tayong kasama niya. Mabubuhay tayong kasama niya dahil tayo nananampalataya sa Diyos. Dahil dito kayo'y magparalan at magpatibayan sa isa't isa, datapat ipinamamanhi ko sa inyo, kumbaga ipinakikiusap niya
Mga kapatid, na inyong kilalanin ang nagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalala sa inyo. Yung mga taong nagsisikap, nagpapaalala sa kanila ng mga bagay tungkol sa Diyos. Yung mga taong kasama ninyo sa bahay, yun ang mga nagpapaalala sa inyo, mga ginigiliw nating tagapakinig. Ayan yung mga tao na yan, yun ang nagbibigay ng mga payo sa ating. Mahalaga yan. Okay po. Kasi tayo madalas nakakalimot eh. Nakakalimot tayo sa pag mayroon ng problema madalas na tayo doon na nahuhook na tayo doon. Doon na tayo minsan nakapokus doon sa Kaya yung una talagang ebanghelyo, Brother Ernest, sa loob ng tahanan. Kaya unang-una. Kaya sabi ni Ang una Josue, Oo. 24:15, kung kayo ni maglilingkod, ngunit ako at ang aking sambayan Sambayan. ay pipiliin kong maglingkod sa Panginoon. Ipinamamanhik sa inyo mga kapatid na inyong palalahanan ang mga manggugulo. Ito yung mga panahon na yon na ipinapaalalahanan. Kumbaga sumulat si Pablo tungkol sa mga bagay na unang inaral sa kanila kasi nagbibigay ng ibang aral itong mga taong ito. Na sinabi ko kanina na yung panahon na missionary journey nila sa Thessalonica ay talagang hindi maging maganda yung karanasan nila doon. Hindi naging maganda yung karanasan ng ilang mananampalataya na naniniwala kila Pablo nung nangangaral sila doon. At sabi dito is, palakasin ang mahinang loob. Usapin talaga. Yung mga taong napanghihinaan ng loob nung panahon na yon, at tayo, napanghinaan tayo ng loob sa mga panahon ding ito, ay yung mga taong mga taong able, kumbaga yung mga taong nagmaga-advise ay bigyan ng kalakasan ito. At sa huli, 'di ba dito sabi maggalak kayong lagi. Sabi dito, kasi kaya nga nabanggit ko kanina sa James chapter 1, yung kanina sa Santiago chapter 1 verse 2, nasabi ay ariin yung buong kagalakan kung kayo'y nangahulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman ng pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At ang sabi ni Pablo dito na sa Thessalonica na nabanggit kanina na malapit na tayo doon sa giving thanks eh. Sabi dito, magalak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. At sabi dito sa 18, sa lahat ng mga bagay magpasalamat kayo. Sa lahat ng mga bagay. Sa kanilang karanasan, doon sa mga nagpo-persecute, nagtuturo ng mali. Sa mga kapatid na mananampalataya, doon tayo kumuha ng lakas ng loob. Sa tulong ng Diyos din, magsipanalangin tayo, kasama sila. Yun yung mga bagay na magpapalakas sa atin. At sa huli-hulihan, magpasalamat sa Diyos. Sabi nga po diba dun sa Banal na Kasulatan na makatanggap ka man ng maganda at di maganda, magpapatuloy na magpasalamat. Magpapatuloy ng pagpapasalamat. Kasi hindi talaga natin maiwasan yung mga pagsubok dito sa sa puntong ito na kung saan meron tayong ganito. Oo. Meron napapakinggan ganun din sa mga nakikinig sa online. Alam mo, Brother Ern, meron tayong mga tagapakinig na kumbaga talagang bagsak na bagsak ang loob. Tayo ay magpalakas. Magpalakas sa ating pong mga tagapakinig. Ang aming pong natalakay sa umagang ito ay makatulong po sa ating pong mga kapatid na kung saan ang Diyos ay andyan po palagi na handang umalalay po sa atin. Tayo pong nabibigatan. Kumbaga sa buhay natin, meron man tayong problema, hanapin pa rin natin yung mga positibong bagay na binigay ng Diyos sa buhay natin. Kumbaga, naghihirap ako ngayon, meron pa akong pamilya. Naghihirap ako ngayon, meron pa kaming pagkain. Kumbaga, may karamdaman ako ngayon, meron pang nagpo-provide ng mga pinansal na tulong. Kumbaga, meron pang mga taong nakapaligid sa akin na nagpapalakas ng loob ko. At isang pinaka-importanting bagay nandun ang Diyos sa buhay natin. Kasi iba pag may Diyos eh. May patutunguhan ka talaga. At merong magpapalakas ng loob mo na magpatuloy sa araw-araw. You know? Sa puntong ito mga kapatid ay naubos ng atin pong oras. So ito po ay
isang magandang bagay na talagang ang sarap lang na na alalahanin kung gaano naging mabuti ang Diyos. At yung epekto ng pagpapasalamat. Mga kapatid, pasalamatan natin ang Diyos, pasalamatan natin yung mga taong nakapaligid sa atin, yung mga na-receive nating mga biyaya, pasalamatan natin. Ano man yan, o kumbaga may problema man tayong kinaharap, pasalamatan pa rin natin. Alam mo kung bakit? Kasi nagtuturo yan sa atin kung paano mas magiging matatag. At sa pagpasok ng taon 2026, meron tayong panibagong simula Yun ang maging na yung mga karanasan natin ay natuto tayo doon at magagamit natin sa yun ang pagsisimula ng taon. magtuturo sa atin. Yun yung magtuturo sa atin. 'Di ba sabi nga doon sa Pedro, alalahanin ninyo yung mga karanasan ng mga kapatid na ito dahil ito yung magiging example sa atin. Example sa atin. Hindi lang naman karanasan natin eh. May nakita tayong karanasan ng ibang tao na naging example sa atin. Na nagturo sa atin ay kailangan ko makamit yung pangarap ko. So yun no, napakabilis ng oras. Yan po no, sa puntong may ito, sapagkat patapos na po ang atin pong oras, ay akin na pong tatapusin pansamantala ang atin pong pag-aaral. Ako po ay magpapaalam na, kami, ni Brother Jomi, andalian, at hanggang sa muli po nating pagsasama-sama sa programang pong ito ng Tinig pong ng Pag-asa, tayo po ay manalangin sa pangunguna po ni Brother Jomi. O dakila po namin Diyos na makapangyarihan kayo sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa pagsama sa amin sa umaga pong ito. Nawa, aming pong mga talakay sa umaga pong ito. Nawa'y makatulong kung saan ay nakakaranas ng mga karamdaman. Maaari ba Panginoon na inyo pong aprusin ng iyong kanang kamay na may langis ng kagalingan. O Diyos, ang aming pong napag-aralan sa umagang ito ay maitanim ng malalim sa aming mga puso't kaisipan. Patawarin kami Panginoon kung saan po kami nasumpong nagkasala. Ito po sa matalangin sa Panginoong Pang Jesus. Amen. Amen. So muli po, mga ginigiliw natin tagapakinig, ako po si Brother Ernesto Campuzano Jr. At At ako po, kasama ko po si Brother Jomi Peria. sa ngalan po ng Adventist World Radio at ng himpilang ito ng radio natin, sa ating pong station manager, sa atin pong technician na kasama po natin ngayon. Kami po ay nagpapaalam na pagpalain po ang bawat isa ng atin pong Panginoon at ang mga mensaheng ito na mula sa ating pong Diyos ay atin pong baunin hanggang po sa susunod na taon at atin pong baunin sa atin pong buhay. Pagpalain po ang bawat isa, kami po ay magpapaalam na. Siya'y darating, Jesus muling darating. For views and comments with regards to the proceedings